So, dito na po tayo mag-pass through sa wet area natin. Okay. Ma'am, introduce muna natin ulit. Ma'am, pakilala tayo ulit kasi new episode to. New episode. Ma'am. I am Queenie from production. Ayan. I am Laika po from events team. And po from Nutriban. Oo. At dito pa rin tayo sa factory ng PESMA. Okay. Sige po. Let's go. Go. So, ang gagawin natin ngayon, Mamay, Yung katayfi naman po katayfi ito, na tayo. Yes, sir. So, simple process lang naman tayo sa katayfi. Okay. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Andito pa rin yung GMP natin. Okay. Kailangan pa rin na-observe ito. And then also, ma-observe din po natin yung segregation po ng powdered area or yung mixing area natin doon po sa production po talaga. So, here po, dito po natin pinipremix and minimix po yung ating mga ingredients. Yeah. Okay. So, here po, yung ating planetary Okay. na 30 kilos. 30 Yan. kilos ito. Yes. 30 kilos po yung capacity. Ito po yan. Yes po. Okay. Okay. So, magmi-mix po tayo dyan ng lahat ng ingredients and then for about 10 minutes. Yan. So, ang ingredients po dito ay yung flour, cornstarch, cornstarch, yan, mga sugar. nakasukat-sukat na Yes, lahat sir. yan. Based So, ito po doon ay sa R&D formula. recipe naman R&D po. recipe. Yes po. So, lahat ba ng tao nababaliw ngayon sa katayfi? Actually, sir, nung first na time namin, 8 hours lang ang production namin for katayfi. Ngayon, umabot na po kami ng 16 hours at gusto mo po ni Sir Gavin mag-24 Mag-24 hours. Yes, sir. At lahat yan, orders lang through online? Yes, sir. Ang Online ano nyo? po. Yes po. And yun po yung ina-arrange ngayon ni R&D sa mga customers order po. So, parang small batches lang, ma'am? Small batches pa lang for now, sir. Kasi trial pa lang talaga siya at first. And then, a few days na po, after namin mag-start po ng katayfi, dumami po yung orders. So ngayon, actually dati sir, maliit na planetary lang yan. Like 10 kilos lang po yung capacity. Ngayon po, umabot tayo ng 30 kilos. So, anong difference ang katayfi niyo, ma'am, sa iba? So far yung katayfi po natin can be used in pastry and then doon din po sa ating katayfi na pistachio bar. So yung difference lang po natin dito is locally made po ito ating... Locally made? Yes, sir. And lahat po ng ingredients natin is locally sourced po. Yeah. So yung mga, hindi po tayo mahihirapan sa pagsosource out po ng supplies natin. Pero real chocolate? Real chocolate din po yung bar. So yun yung malaking difference kasi yung iba ay Compound. Compound. Ibig sabihin po nun, yung cacao kasi, sinaseparate yung chocolate doon sa oil niya. Sa butter. Sa butter niya, okay. So, pag sineparate yun, kasi yung butter, masyadong high value yon. Yes. So, pwede na lang pagkakitaan yon ng mas malaki pag hiniwala yung butter. So, kapag compound po siya, it's from the Iba oil. na. Fat Palm oil or Yes. ibang oil na. Yes. So, isi-substitute. Yes, sir. So, yun yung gagawin nilang chocolate. So, at least dito sa Goodell, real chocolate. Real na talaga. real, sir. Sir, gusto niyo while waiting, meron na rin naman po tayo ditong mixtures. Oh, sige po. So, this is the production area of katayfi. Okay. Medyo small batch pa lang po tayo ngayon. So, one stove pa lang po ang ating ginagamit. So, we have the stove. And then, dito po sa hopper na to natin nilalagay yung mixture. So, every 9 seconds, yan, magdi-dispense po siya. Like
that. Sige, antayin na nga natin. Pag-dispose na, ayun. Yes. Ayan. Ano din parang noodles? Parang miswa, sir. Miswa. Parang miswa. Ganon po siya. Basically, yung mix po natin, kailangan po siyang mas-sift para po matanggal yung mga lumps. Para equally distributed po siya doon sa nozzles po natin. May mga butas po siya sa ibaba. So, pag po meron kasing lumps po, pwede po yung isa po doon ay wala. So, yung yield po natin, magkukulang po tayo. So, ito po ay like 6 runs. Oh. Yes. And then also, we have to stay still, the mixture for about 20 minutes because when we use it directly from the mixing, na hindi po siya naluluto, na hihilaw po siya, or kung hindi po tama, medyo mainit po yung ating stove, masusunog din po siya. So, kailangan po natin i-thicken ng kaunti yung mixture para po equally distributed po yung mixture. Wow. So, sobrang basic lang po nung ginagawa natin dito. After dispensing ng every 9 seconds, nagdi-dispense siya. Meron po tayo ditong brush para makuha po siya lahat. Kukunin niya. Yes. Ayan. And then, cool down lang po natin siya ng 1 to 2 minutes. Cool down lang po natin siya ng 1 to 2 minutes. And after that, pwede na po siya i-pack doon sa ating vacuum pack. Oo. Vacuum plastic. Napapasal ako, hindi ko maintindihan. Yes, sir. Paano naging chocolate yung parang noodles? So far, sir, ito po ay yung nasa feeling po ng chocolate. Kung natikman po natin yung chocolate po, yun po yung crunchy na nandoon sa feeling. Oh, Yan po siya. I So, see. ito po, after po niyan, lalagyan po natin siya ng butter. So, later po, pwede po natin ipakita sa Yan, taas. pakita natin. Yes, sir. So ito na yun, wini-weigh na niya. I-arrange na lang po ng mas maayos. And then, ilalagay niya po doon sa vacuum plastic. And then, afterwards po, matimbang niya po ng 1 kilo po yun. Every pack po natin is 1 kilo. Iba-vacuum seal na po niya doon. Para po mas tumagal po yung shelf life niya ngayon. Okay? So after po nun, ma'am, anong next natin? Ayan, sir. Iba-vacuum seal na lang po. Tingnan natin ang vacuum seal niya. Okay? Bakit siya kailangan i-vacuum seal? Para po mas matumagal po yung shelf life niya. So, ito pong product po natin, after natin mas ma-vacuum seal, bina-blast freezer pa po natin siya. Para po bumilis po yung pag-frozen niya and lumamig po siya. And then, ililipat po natin siya sa freezer hanggang sa magkaroon po ng oil. Then, vacuum. Yun. Yun. Yes, that's it. So talagang dapat maano siya. So para mahuhulma siya doon sa sa figure niya. Ito yung tama. Yes, sir. Okay, ma'am. After this, anong So gagawin after natin? po niyan, nilalagay po natin siya sa blast freezer. Okay. Gano'ng kabilis dito sa blast freezer? Dito po, sir, we wait to have 30 packs before we put it in. And then after 1 hour, we have yung hardened katay. So meron na yan sa loob, may laman. Yes, sir. Pwede tayo makakita. Yes, sir. Na-freeze na to. Yes, sir. So, yan. Lamig na. So, kailangan natin siyang i-freeze para mas mahaba po yung shelf life niya. Storage for 4 months. So, Yes. in 4 months, pwede mo siyang gamitin. Yes, sir. So, shelf life niya is 4 months. Okay? Next po tayo. Sige, sir. Pwede Okay. po tayong umakyat pa sa taas. Ganun pala. Wala akong idea. Dito lahat kasi imported. Oh, I see. Yung in-import na lang nila from Australia. Ngayon, I think negative pa rin sila eh.
Kasi may papasok. Alam mo, may 500 kilos na papasok. Grabe. Kasi pag naubusan yung imported, ang tagal ng lead time. Nakakasold tayo. Kasi ginagawa natin locally. Nag-order na tayo ng 7 unit para malapat. Tagal dumating ng machine. Last year pa namin in-order. Talaga, sir? Oo. August pa lang ba yun, in-order na namin. Isang tagal. Saan po nanggaling yung machine? Binibenta rin natin yan. Oh, I Kumbaga, kailangan muna natin aralin kung kaya natin i-maintain at saka kung kaya natin patakbuhin before we can teach. Tinetest niya muna tagala lahat. So, saka nakakaturo tayo kung paano nila gawin. Nasolve na lahat ng R&D problem. Pero sir, yung Katayfi, matagal na produkto yan? Or ngayon lang siya nag-sumikat? Yes. Pero sikat siya, talagang delicacy siya ng Turkey. Ang tawag sa Turkey, Kadayif. Tapos sa Middle East, Kunafa, ganyan. Talagang ginagawa siya. Tapos ginagawa nila pistachio, tapos iro-roll nila, bubuhusan nila ng sugar, tapos iluluto. Nakakuha nga tayo ng lutuan eh. So yung next phase would be to develop yun. Ilalap mo, kala mo may pancit din sa ibabaw. Pero totally iba yung bite eh. Kaya dapat ganito ka rin. Hindi pwede yung mixture. Yung iba nag-try, iba yung bite. Hindi mag-on. So now po, dito naman po tayo sa pistachio paste production. Ngayon po, meron na po tayo nakasalang dito. Okay. Just to explain na lang po, ito po ay 40 LPS melange. Ayan. So dito po natin mini-meal yung ating pistachio nuts and other ingredients. Ayan. So we have yung ating nuts po. Ito yung raw nuts. Raw nuts na lang po natin siya. Ayan. Yeah. It has different specifications po during the roasting. So, nire-roast pa rin po natin kahit roasted na po siya. To enhance po yung flavor po ng ating nuts. So, this one, nag-start po siya kagabi. So, like tomorrow po ng morning, titignan po natin yung microns niya. If Ganun katagal? Yes. Ilang hours yan? Yes, sir. Kasi kailangan po natin makuha yung particle size po. So, yan lang po for the pistachio paste. And then, for this one naman po, yung preparation natin for the Katayfi butter po. Na hahalo po natin eventually sa Dito. pistachio paste para po maging fillings po sila. Okay. Sige po, tingnan natin. Po. Ito po yung ginawa natin kanina. Ito na yung Villainess sir. phrase. Opo. Tinow po natin para po mahimay-himay po natin siya. And then, pag nahimay na po natin siya, lalagyan po natin siya ng butter. And then, i-bake po natin siya. Yung iba fina-fry nila. Pero sa atin, bake yung ginamit natin na process. Sa Dubai, nagpa-fry yung iba. Pina-fry nila. Pina-fry nila. Pero mas yung bake kasi mas at least less cost, less mantika. It's not something na nauso lang pala. Talagang delicacy pala. Ang galing noon, Pinoy rin yung nag-invento niyan. So, ang nangyari, si Chef Noel. So, pag inanan niya, nagbuka siya ngayon yung store sa Dubai. So sa Fix Desserts na kasama siya doon, ano na yung situation ng partner siya. So, ang nangyari, nandun siya, na-develop niya yan. Kasi napansin niya, yung Katayfi, ginagamit sa Middle East, sa na mga delicacy, wala namang use sa ibang bagay. So, nilagay niya sa chocolate. Tapos bigla may isang nagti-TikTok na girl na nag-viral nung inano niya. Tapos buong mundo ngayon, grabe. Hindi lang yun sa Pilipinas, pati sa US, sa Europe. Sobrang niya. Malalaking company, kagaya nila Lind, gumawa na rin ng chocolate. Tapos mag-link yan papunta sa mga croissant, sa ibang product. Ngayon nag-start na. Mag-accelerate pa yan. Ang problema lagi sa kanya is supply. Kaya kailangan ma-sustain mo para consume. Pero kapag bitin kasi yung supply, mataas yung presyo. So kung tayo, ang role natin makapasok lang. Tapos mas stabilize yung pricing mo. Tapos sir, pistachio lang talaga. Walang ibang alternative.
Pistachio, no, kasi nagkataon bagay si pistachio at saka si Kataifi and chocolate. Kaya nga pag nilagay na, mamaya papatikman namin kayo ng gelato na nilagay ng pistachio Kataifi, sobrang bagay siya sa chocolate. Nagtataka rin kami pag talaga bagay eh. Nagkataon siguro. Yung flavor ng pistachio and chocolate sobrang bagay. Kasi normally, di ba, cashew, almonds. Yan. So, darating kasi yan, let's say yung mga bumibili ng Kataifi sa atin, pagdating sa kanila, frozen. So, itoto nila, tapos ito yung gagawin nila. Kailangan nila i-fry siya, tapos ihahalo nyo sa pistachio paste, lagay nyo sa chocolate. So yun sir, lahat, all ingredients, gawa nyo lahat dito. Yes, yun lang yung reason kung bakit mo ma-dive yung presyo. Kasi yung Dubai chocolate, 1,000 plus yun. 1,000 pesos, 1,000 plus. Pero nung nagko-costing kami, nako. Kasi nagkataon si Chef Noel may dinala na Korean dollar. Tapos ang dami niya, 250,000 o 400,000 yung sino-orderin kaagad na bar, na chocolate. Pero sobrang mura ng gusto niya. So kami naman, because tinatry namin maging open, hindi mo na namin sinabi na impossible yung price. Yung study namin. So nung naaral, yung review nako, the only way mo magagawa, which is hindi pa rin namin ma-match yung price niya. Triple pa rin or 4x4 pa rin yung price ng serving pa rin lumabas eh. Kasi hindi to compound chocolate, real pa rin. Yeah, so, real chocolate. From ingredients ka talaga, from pistachio ka mag-start, nababa natin. So, yung price nga ng bar natin is only 280. Tapos, at saka 520 doon sa malaki. So, nabagsak pa natin. Pero kung imported pa rin yung Kataifi, yung presyo ng Kataifi, doble ulit ay imported. So at least kung medyo nalolower natin yung price, benefit lahat. Okay. Tapos na pong himayin. Mixer. Sa mixer. Ah. Para madurog ng konti. Ayun. Oh, I see. Ilalagay na yung butter. Para mas mabilis. Dati kasi nung manual, kanal lang. Ginaganon lang. Sa tray na diretso. Yan yung paano siya palutumin. Oh. Dati kasi kinapagay mo. In-house yan, sir. Dito na lang ako. Wala nang turo sa amin. Talaga? Kami nalagay. Paano mo research? Ha? Paano mo nakuha yung... Kasi yung team naman natin, marami na rin nag-aral ng baking science. So kapag titignan mo, flour base pa rin naman to. Actually, mag-i-improve pa to yung harina kasi kailangan natin mag-source ng tamang flour. So ngayon, kung ano lang yung readily available, yung mga ginamit natin, nag-work naman siya. Tapos kung gusto maging softer crunch, yun yung direction. Very specific yung flour kasi. So ngayon, yun. The first thing you do, titignan mo yung ingredient list ng produkto, titignan mo anong laman. After that, papasok na yung science natin. Konting YouTube, konting okay, ganun pala, okay. Tapos i-blend na namin lahat yung natutunan ko sa recipe. Wow. Siguro nag-test tayo yan. Siguro hindi ko sure, alam ko konting lang. Mga pangatlo lang nakuha na natin. So, matter of anong harina gagamitin natin. Kasi wala naman tayong harina ng available sa Dubai. O sa Turkey. Dahil na magpapalutong sa amin. So when kunyari chocolate maker ka, sa islands ka, kaya sa Leyte or Cebu, nagawin namin. Kasi may rapat sila gumawa ka ng Kataifi kasi may investment and all. Ituturo namin sa kanila, one, so pagbili sa atin ng Kataifi at saka ng pistachio, paano ma-i-blend. So may ratio na tayo na pwede silang pagsimulan. Parang instant na sa kanila. Yes. Gagawin ng instant for them. Tapos hindi na sila, malamang konting adjustments na lang yan. Kung gusto nila, mas maraming Kataifi gusto ko, dagdagan ko, or ilang pistachio, mas maraming pistachio gusto ko. Yun na lang ang gagawin nila yung ratio. Mapapadali yung launching ng produkto.
Okay, gaano katagal dito, ma'am? So for 9 minutes, sir, at 9 160 minutes. degrees. So i-bake natin yung ating butter. Katayfi with butter. Ito po ba, ma'am, ang result? No. Likely like medyo, sir. Tingin mo, sir, gaano magtatagal itong demand for Katayfi chocolate? Ang difference kasi sa kanya, I think, nagre-repeat purchase yung customer. Ibig Ngayon, sabihin, gusto nila. kakain ka, bibili ka ulit, kakain ka ulit, tapos siguro hihinto ka for a while. Tapos bibili ka ulit. So sa tingin ko, grabe yan because ang dami pang hindi nakaka-try. So itatry nila sa presyo ganyan. Sa huli, bababa siya stable. Tingin ko tuloy-tuloy siya. Pero of course, yung volume sa susunod, hindi na ganun kalaki. Pero it's a matter of 120 million yung tao, imagine mo. So ang question yung di ba, yung papatikman. So eventually, ang goal would be, hindi na real chocolate. Magkakaroon sigurado ng compound na may palaman na Katayfi pistachio. Tapos sa market, tapos mura siya. So, iba-ibang level. Tapos magiging mainstream siya. Kasi sa tinapay pwede mo gamitin, sa ice cream pwede mo gamitin. Magiging isang ingredient siya. Ingredient siya. Tingin ko magiging mainstream. Pero yung volume, hindi pa natin alam. Pero magda-die down yan next year. Hindi naman, sa tingin ko this year okay pa siya, next year pa. Ang dami gusto gumawa sa tinapay at sa ice cream. Makikita niyo magkakalat yan buo. Magsasawa yung Pilipino. So by the time na next table, feeling ko siya yung product na hahanapin mo from time to time. At maybe once a year. So kumain on time. Weird kasi siya buong mundo Sabi nga nila, nag-create ng bagong category. Na-shock sila Galing na. Nagsimpisa lang sa TikTok. Ang question naman sa lahat ngayon, what's next? Sa amin, what's next na Oo. So, dinedevelop na gano'n kung ano yung next. Natikman mo ba, sir? Hindi ako pwedeng kumain nun kasi nasa hospital ako. Kaya, ano nila? susupin. Kamusta yung yung taste? Okay lang sila? Okay lang. Siguro pa yung tapang din ng kakao. Na medyo malilito ako. Parang yung overpower na yung pistachio talaga. Yes. Yan, yan. Depende sa tao, pagka paano. Kaya yung milk nilalabas. Kasi ginawa natin sa isa. So yung milk is March 1. March 1 nag-launch na ng pre-order. Pero for us kasi, nung tinikman namin yung dalawa side by side, wala nang milk na talaga yung isa Talagang pag kinakain mo, milky lang siya. So, kulang yung pistachio taste. Kaya una namin ni-launch yun. Pero ang dami naghahanap ng milk. Most probably sa Filipinos, mas gusto nila yung milk feeling namin. Kasi mas matamis siya, mas milky siya. So, magkaiba sila totally. Baka, ano pa yung next na project ko? Dark chocolate po yung... Yung next yan, compound. Kasi yung problema sa chocolate ng Philippine chocolate natin, talagang very strong. Kasi medium roast. So parang sa kape, pansin yung kape dito parang, kanina natikman niya, maasim sometimes yung kape. Tapos meron yung kape Barako, hintay lang, sunog. Nandito tayo sa, yung sa, mamaya malalaman niyo, mag-roast pa kayo. Ngayon ng cacao bean, sir? Oo. Mag-roast po. Yun, mag-roast sila. Starting from roasting, makikita niyo ulit. So makita niyo, medium roast kasi tayo. So, ang goal kasi doon, although itong sa pistachio Katayfi, meron tong vanilla. May vanilla na, yung chocolate. Nilagyan na namin kasi we're going, kumbaga, kung gusto mo copying si Cadbury, talagang vanilla flavor yun, gano'n. So, mapupunta tayo doon. So, ito kasi sa atin, parang may emphasis pa doon sa local chocolate. So, sobrang lakas na talaga. Yes. Hindi natin sinusunod. So, yun yung medyo, pa. Pero maglalabas tayo ng compound long term. Kailangan maglabas na. Yung parang yun yung alam ng Pilipino na matamis lang. Tapos vanilla lang. Akala kasi ng tao, vanilla yung taste ng chocolate. Kaya nahirapan kami ituro. Kasi kung yung fine chocolate kasi, actually, kaya sobrang mahal niya nila. 2 ingredients, 3 ingredients, walang flavor. Yun yung challenge. Pero hindi alam ng tao na yung kinakain. Sabi mo, chocolate ba ito? Yeah. Magre-reklamo sila yung addicted kasi hindi sanay. Pero pag European, pinatikim mo or Hapon, alam nila kaagad. Tapos alam nila, they're willing to pay for... Tinuruan tayong Pilipino kumain ng hindi totoong tsokolate. Sobra, totoo yun. Opo, industrial mostly. Industrial chocolate. Yun yung ano naman talaga, yung reality. Pero yung market na bibili, tama yun, ganun talaga dapat.
Kaya ang unti-unti lang namin pinapatamis. Kasi yun talaga ang bibili. Yung big volume nandun sa normal na Nandun chocolate. sa, ano, So, last Unti-unti. 36. Kaganya 55. Lahat. Yung milk, 42. 42. Tapos meron tayong later on paka-drive. Kasi yung si Cadbury 12% cacao content. 12 or 17. Yung ganyan lang sila. Sobrang baba na. no wonder sir, yung mga tablayan natin, ang sasarap. Kasi 100% yun, walang... Wala. Tapos dalawa yan, kagaya sa atin. May fine, which is fermented. May hindi, which is unfermented. Ang kilala ng Filipino na tablaya, unfermented. Unfermented. Kaya pag tinikman mo, asin to, marami nagko-complain. Pero ang taga Davao, sanay sila sa maasin. Oo. Taga sa Cebu, Kaya, Batangas, di ba, so, hindi mo kaya minsan yung masakit sa tiyan. So, lumabas na po. Okay. Ma'am, discuss. So, ito po, after 9 minutes, meron na tayong baked katayfi butter. Yan. Naririnig niya na yung lutong. Yeah. So, crunchy na po siya. So, yun yung nararas na Yun yung crunchy. nakakagat nyo doon sa feeling. Hindi ako ma-relate kasi hindi ko natikman. Sige, later, sir, matitikman mo po. Ibalik ulit? Yes. Para po pantay para yung color. pantay. Kasi yung sa ibabaw lang po usually yung nagkakakulay na. Okay. Yan, babalikan lang po natin para pantay po yung color niya. Doon. Babalik ulit natin siya sa ulo. So, another 9 minutes for 9 minutes. that batch po. May gawa ka ng milk sa... Sige po. Kaya po yung iba po naming customer sige. talaga, sir, yung sa factory, kasi we're also conducting factory tour po, takot silang kumain ng dark. Saka na sobrang bitter, like, kumbaga, ayaw po Yun nila ang ng... isip Yes nila. po. So, Hindi pa nakatikim nila. Opo, hindi pa sila nakatikim, kumbaga. Tapos, natikman nila, napatikim namin sa kanila 70% namin. Yun, nalasahan nila may fruity, may nutty flavor notes po siya. So, akala nila kapag dark chocolate, bitter lang po yung nasa isip nila. Which is not po kapag fermented po na cacao beans ang ni-roast or ginamit po natin sa chocolate. Yung industrial chocolate kasi, i-roast nila yon. Baliktad kasi yung process actually, mahal yung mga machine yun. So, ang gagawin nila, i-roast nila yung yung cacao beans. Ang goal nila, paputokin lang yung skin. So, yung skin na yon, after that, dudurugin nila. So, tatanggalin nila yung husk, ginawin. Yung loob, durog, i-roast nila ulit. Yan ang industrial. Nibs roasting ang talagang industrial chocolate. So, imagine mo if ang liliit ng party kasi sa roast ka. Siyempre, marami rin flavor loss, pero may marunong rin naman mag-roast ng nibs na okay. Na ibig sabihin, hindi siya sunog. Pero magagawa mo lang yun pag maganda yung beans mo. Kaya lahat nag-uumpisa sa farming. Yes. Hindi siya ganun kadali. Actually, very challenging. Pero itong market na to, actually, magandang market. Price-wise. Kasi yung mga nakakaintindi, mahal talaga siya. Alagang-alaga mo lahat yun. Tapos, ang goal kasi nila, yung beans ng mga industrial chocolate sa Europe, parang kung saan-saan sila kumukuha ng beans. So, the only way mo pare-pareho yung lasa, i-roast mo ng sunog. Tapos after that, i-grind mo. Oo. Tapos lagyan mo ng vanilla. So, yun yung pinaka-idea doon. So, ang hirap ng education kasi nakasanayan natin nung bata tayo, kumakain tayo ng mga di ba? Yun yung chocolate na kilala natin, which is actually pag tinignan mo ngayon yung label, vanilla. So, sometimes natitikman nila yung Filipino chocolate. Lahat yan, lahat ng gumaga ng craft chocolate. Iba yung lasa, parang, parang iba. Pero kung mahilig ka sa wine, tapos mahilig ka sa fermented na bagay, ay, kombucha, kaya yun ang ini-explore mo, hinahabol ng taste, diba? May iintindihan mo, okay, ito pala yung hinahabol nila, parang drinking ng wine. So, ang hirap ituro yun sa palate ng tao, tapos mahal pa yung produkto. Diba? Kaya ever since kasi yung goal namin talaga to mass produce. Pero we learned the good stuff na wala lang market sa Philippines. So, kailangan mo na ibaba yung
price, tapos quality yung kanila. So, unti-unti namin nakaka. Pero ang maganda dito sa 55% pistachio Katayfi, yung mga bata, ang daming bata nakakain nila. So, ang maganda kasi nun, bata ka pa lang, naturuan na sila. Yung palate nila, wala silang perception kung ano ang chocolate. Tayo kasing matanda, yun na yung hindi natin. Ngayon yan, meron pa rin ako sa bahay, fruit and nut pa rin ako paminsan. Hindi ko naman siya tatanggalin, even if may ano ka na. Kasi yun yung nakasanayan. Paminsan, i-crave mo yung tamis eh. Yan ang challenge ng lahat ng craft chocolate maker. Lahat kaya nabisita niya naman paano. Walang market kasi sobrang tapang yung chocolate nila. Isip hindi masarap. Pero in reality, pag ibang market yun, very high-end, alam nila, gusto nila. And a lot of learning curve. Yun nga, yung kinento kanina nag-seminar tayo sa Pampanga, very active, nagko-complain yung mga farmers, diba? Yung sasabi nila kanina. Nung natikman nila yung chocolate natin, pwede pala gumawa ng masarap na chocolate ang Pilipinas. Kaya pala. May proof of concept ka na. Ang difference lang, hindi mo mababa yung price. Kasi di ba yung coffee natin, yung kakao natin, mahal lahat yan compared sa ibang bansa. Ayun na. So after po ng 4 minutes or pag nakita na po natin medyo nagpapantay na po yung color, i-weigh po natin dito yung na-bake natin and i-rest po natin siya for about 20 to 30 minutes before po natin siya haluan ng pistachio paste. So sir, yung mga ibang establishments, pwede silang bumili sa inyo ng mga Katayfi kaya pistachio paste. At pistachio paste. Para shortcut na sa kanila. Yes. Kasi mahirap bumili pa ka ng mag-invest ka pa. Yung chocolate lang na investment, malaki. Or if ever may bakery ka, bibili ka pa ng isang product mo lang yan out of 50 na products. Yeah. So, mas practical for them to buy. Yun yung saset natin. Backlog yan, sir, yung order. Ito naman yung booking. Okay. Positive ka na ba? Sa order ba? Or Sa negative Katayfi, ka pa sir? rin? Positive. Katayfi, Napuno mo na sir. yun? Opo, yung 2 doors sa baba. Okay na. Yes. Ayun, positive na kami, sir. Habol na. Kasi Yes. last week hindi sila makahabol tayo. Opo, kaya Opo. nag-take tayo ng longer shifts ngayon, sir. So i-rest po muna ito. Yeah, less than 20 minutes. 20 minutes. After that, hahaluan na natin ng pistachio. Yeah. Ito yung gelato. Yeah, Yes. pwede na natin. Paano siya gamitin yung pistachio Katayfi sa ibang pizza? Lagyan natin. Ito na yun. Yeah. Try nyo ihalo at yun. Kainin nyo. Ayan. Tapos lagyan nyo ng konting pistachio. Pero pwede Yun yung crunch. golden chocolate yan sir. Yung 100% natin na tablea. Unfermented. Unfermented na tablea natin. Yun ang ginagamit natin gumawa ng gelato. Ikot po siya pag ano. Automatically. Pag alam niya natutunaw na po. Pwede na po siya doon. Yan lang po siya. Ano po ito? Affogato naman po. Pero chocolate. Normally vanilla kasi yung affogato. Tapos espresso diretso. Espresso. Wala kayo ha. Marami yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.